Willing naman yung mga chuper na nakausap namin kung anong klaseng design ang gusto ng pamahalaan as long as hindi mawawala yung iconic design. Ibigay lang sa kanila spec, susundin naman nila, di ba? Huwag lang totally i-phase out yung itsura. Na yung ginagawa ngayon, nakikita natin sa mga kalye, na yung minibus, na hindi na jeep niya tawag, minibus na. Thank you, Senator JV. Again, I would like to reiterate my stand, like I said in the previous meeting that we had. Wala akong tutol sa modernization program. At nakita niyo naman kanina sa audiovisual presentation natin, maraming hindi pa nakakaintindi. At nabanggit ni Senator JV kanina, yung financing. Let's do a little math. 2.4 million pesos yung amount ng sasakyan kapalit ng jeepney. 2.4, 7 years to pay sa land bank. Okay. 84 months ang 7 years. So kung 84 months, i-divide mo yan sa 2.4, lilitaw na 28,000 a month ang amortization. Magkano lang po ang kinikita ng isang jeepney driver sa maghapon? 600, 700? I-times mo times 30 yan. Magkano? 21,000. Short pa. Diba? Short pa ng 7,000. Talagang utot-utot yung mga chuper. Maghikaw sila. Hindi na ma-meet yung pambayad sa amortization. Kukulangin. Pangalawang pag-uusapan din natin, very important to me, yung design, yung iconic design ng jeepney. Ayaw na ayaw ko yung ipi-phase out. Pag nakikita ko yung mga jeep, minibus na nga ang tawag dyan na tumatakbo dyan sa Quiapo, wala na. Wala nang itsura. Walang design. Ba't natin kailang palitan ang itsura ng jeepney? Pwede naman, susunod naman tong yung mga manufacturer, halimbawa yung Sarao, Francisco Motors, sa gustong specs ng gobyerno, wag lang natin ipasa sa ibang bansa. Of all countries, sa China pa talaga. God damn. Diba? Yun po yung nakakainit ng ulo. 2.4 million pesos, that's a lot of money. Kung ganon, bumili na lang yung jeepney operator ng, say, Fortuner. Halos magkapareho ng halaga. Ganon talaga halaga ng Fortuner, 2.4. And then i-grab nila, magkano kikitain pag ni-reach nila sa Grab or pinasok sa Grab, kikita sila 1,500 pesos versus 600 pesos. Not practical. Kaya dapat mag-offer tayo ng mga gandang alternative. Dito may paliwanag natin kung paano dapat gawin ito modernization program na hindi nasasaktan yung mga maliliit nating chuper. Okay? Having said that, gusto kong kausapin ang isa sa mga representative. Ito, Pasang Mazda, palagi ko narinig ng Pasang Mazda, Mr. Roberto Caobet Martin. Magandang tanghali po, sir, or umaga, sir. Magandang umaga po, Mr. Chair. Nais ko pong kumuha ng inyong opinion dito po sa Public Utility Vehicle Modernization Program. Ano po ang inyong opinion? Ano po inyong hinaing tungkol dito? Well, Mr. Chair, ako po'y matagal ng operator since 1977. Ako po'y operator. Nagmaneho ko ng sarili kong jeep at nakita ko po ang mga problema doon sa mga makaluma. At during those years, kailangan natin siguro yung mabago na rin yung sistema, yung masamang usok sa ating kapaligiran. Alam po naman nating lahat na ang mga jeepney na yan na surplus ay from Japan na talagang masamang nagiging usok at masama ang ibinutulot sa ating kapaligiran. So, good morning, Madam Senator. Napag-usapan din natin tungkol dun sa Clean Air Act. Kanya po kami sumusunod dito at akin pong sinuportahan yung programang modernization program. Ako po isang operator. Ako isang driver. At doon po sa pagtulong ko na yan, pagsuporta sa programang ito, nakita ko rin po yung malaking pagbabago. Maaring sa iba, Mr. Chair, iba ang kanilang interpretasyon. Pero sa mga kagaya kong original na operator na nagmaneho ng jeep sa kalye, madarama ho pa namin ang pagkakaiba. Yung kaligtasan po ng ating mga pasaheros. Sa iconic jeep po natin, sa mga traditional jeepneys natin, ang mga pasaheros po bumaba sa likod. Marami po, Mr. Chair, ang naputulan ng paa dyan. Marami po ang na-aksidente dyan.
Kanya nga po, nag-iisip kami ng mga pamamaraan noong pang-araw kung paano natin maisasayos ang kaligtasan ng ating mga mananakay. Hanggang dumating na nga po ang pagkakataon yung modernization program na noong nakarang administrasyon, Duterte administration, ay naipagpatuloy po ito. At doon po, nakipag-ugnayan kami sa maayos na pakikipag-ugnayan sa dating kalihim Tugade, Art Tugade, sa dating chairman, at ipinaliwanag po nila yung kabutihan ng programa ng modernisasyon. Maaari ho yung binanggit yung Mr. Chair kanina at ni Senator JB. Yung dissemination of information na nabanggit po nyo, yung opening statement nyo, 7 taon na ito. At maaari hindi nauunawaan ng iba pa natin mga kasamahan, kagaya po yung kaninang napanood natin, maaari hindi po naunawaan o kulang po ng dissemination information tungkol po dito sa programang ito. At doon po sa mga nakakaintindi, maaaring naunawaan ito, kagaya ko at kagaya po ng mga cooperative na andito ngayon. Yung pong binanggit niyo, Mr. Chair, na ayaw niyong mawala ang iconic look, hindi po tinatanggal ng DOTR ang ating traditional jeepneys. Katunayan po, meron po tayong manufacturer niyan, yung Santa Rosa Motors. Inintroduce po itong traditional jeepneys na ito based on Philippine National Standard. At iyon po, may mga existing na rin po tayong iconic traditional jeepneys na base din po sa Philippine National Standard. Yung pong binanggit nyo naman kanina na mukhang minibus, tama po kayo doon sapagkat talagang hindi ho ito kamukha ng jeep. Nasabihan lamang na ito yung mga modern jeep, pero ando na po yan. Naka-purchase na rin po kami. At ang binabanggit ko po, ibabalik ko lang po yung pong una, yung kaligtasan ng ating mananakay, environment friendly, since all of these units are all Euro 4 engines, Euro 5. At doon po sa mga naunang pagdinig ng dati nating chairman, Senator Ma'am Grace, ay napag-usapan na rin po namin lahat yan. At yung binanggit nyo sigurong rationalization kanina, Mr. Chair. Okay, sir, ilang minuto pa tayo kasi marami pa tayong Okay, pag-usapan. tatapusin ko na po. Siguro yun yung kailangan din natin. So yun po yung mga kabutihang nakita lamang namin doon sa ating mga modelong sasakyan na yung kaligtasan. Importante po kasi, Mr. Chair, yung kaligtasan ng ating mananakay, convenient, at yung safety nila. Okay. Thank you, Yun lang Mr. po, Martin. Mr. Chair. Pero bago Maraming mag-opening statement, I would like to acknowledge the presence of Senator Grace po. Pero bago sa opening statement ni Senator Grace po, dadagdagan ko lang po yung sinabi ninyo, yes, safety ng mga passengers, kasi sa traditional jeepney ngayon, yung babaan sa likod versus dapat doon sa may bandang left side or right side. Willing naman yung mga chuper na nakausap namin kung anong klaseng design ang gusto ng pamahalaan as long as hindi mawawala yung iconic design. Ibigay lang sa kanilang spec, susundin naman nila. Diba? Huwag lang totally i-phase out yung itsura. Na yung ginagawa ngayon, nakikita natin sa mga kalye, na yung minibus, na hindi na jeepney ang tawag, minibus.